Ang huling senatorial candidate nasasalang sa in-depth ngayong araw mula sa ang Kapatiran Party, si Ginoong Lito David. Magandang umaga, Mr. Lito David. Magandang umaga po. Para sa inyo, anong pinakamalaking problema ng bansa? Ang kahirapan na bunga na rin ng korupsyon. Yan ang pinakamalaking problema ng ating bayan. Kaya kailangan na nating pagsumikapan na masawata na yung korupsyon upang yung kahirapan naman ng ating mga mamamayan ay mabigyan na ng lunas. Okay. Representative kayo, miyembro kayo ng Ang Kapatiran Party na may religious orientation. I assume na naging anti-RH advocate din kayo? Totoo po yan. Okay. So, naniniwala ba kayo na may Catholic vote? Mayroon. Napatunayan na naman yan noong 1995, no? Nung si Senator Flavier ay magna-number 1 sana, pero he ended up number 5, no? Doon sa botohan na yon. Nitong 2010, yung poster girl ng RH campaign at yung mga poster boys ng RH campaign, yung tatlo na yun natalo, no? Si Risa Hontiveros, si Nerio Acosta at si Rufy Biason. Tahimik lang po yung Catholic, negative Catholic vote noon, ano? At hindi yan naging masyadong maingay. Pero nangyari, no? Pero masasabi rin na yung may mga pro-RH na nananalo rin, di ba? At yung RH mismo nanalo rin. Yung pagkapanalo naman ng RH, nitong nagdaang buwan, no? Hindi natin masasabing isang honest na vote. Dahil sa pagkakaalam namin, nandoon naman kami, marami doon na in-intimidate, marami doon binrive para bumoto ng pabor sa RH. So may bribery involved doon sa... At malinaw yan, at hindi naman dinidinaya ng palasyo kahit ilang beses naming sabihin, no, sa TV, sa radyo, hindi nila dinidinay na talagang nandoon sila para takutin yung iba na kung hindi ka boboto ng pro, wag ka na lang pumasok. Otherwise, yung pork barrel mo ay hindi namin i-release. No? Ayan yung mga bagay na nangyari noon. Okay, do you possess a gun? Again? Meron ba kayong baril? Ako po, wala. Ever since po, never. Never ako nagkaroon ng baril. Ano bang pananaw nyo sa konsepto ng gun ownership at yung presence o proliferation ng baril sa ating lipunan? Yan po ay dala na rin nung pinabayaan natin yung isang kultura na ganyan. Pero ang kultura ng Pilipino mapagmahal sa kapayapaan pinabayaan lang natin ang iilan na sige mag-ari kayo ng baril. Doon naman po ang tayo naman po ng Kapatiran Party pagdating dyan, hindi naman pinagbabawal, hindi namin hinihingi na ipagbawal ang pagkakaroon ng baril. Pero ang kung pwede i-regulate ng husto ang pagdadala ng baril sa mga pampublikong lugar. Kumbaga yung permit to carry, i-regulate maigi. Yun ang aming isinusulong. So, bakit Senado kaagad yung inyong goal? Wala pa kayong karanasan sa halalan, ano? Hindi pa kayo tumatakbo kahit kayo? Pangalawa ko na po ito. Noong 2010 po tumakbo rin ako under Kapatiran Party, isa doon sa mga senatorial candidates. No? Ako naman po napag-utusan ng aking partido na tumakbong muli. Kung yung kasanayan at kaalaman sa paggawa ng batas, mahaba na ang aking karanasan dyan. 10 taon ako mahigit na nagtrabaho sa Senado, maraming batas na kasama akong gumawa at meron ding mga batas doon na primarily ako yung talagang nagtapos. Siyempre dahil staff ka lang naman, hindi mo naman pwedeng ariin na ikaw ang gumawa. Kami po yung mga background worker na gumagawa nitong mga batas na ito. Okay. So ano yung priorities nyo pag makapasok kayo sa Senado? Marami po yung aming tutulak, yung pagbabawal ng political dynasty, no? Yung control sa pagmamayari at pagdadala ng baril, yung pagpapasa ng Freedom of Information Law, yung pagbabawal ng pork barrel na yan, ilan doon sa mga talagang itutulak namin ang gusto. Ako naman po, personally, ang gusto ko talagang bigyan ng pansin ay yung pagkakaroon ng balangkas, na isang framework sa paggamit ng ating mga lupain at mga katubigan. Up to this time, bago ako umalis ng Senado, natapos ko na yung proposal na yun. Nasa floor of the Senate na ngayon. Ang problema, yung ilang mga senador, hindi yon tinignan bilang
importante. Ay sa akin po importante 'yon dahil 'yun yung magbibigay talaga ng kaunlaran sa atin. Okay, i-oppose niyo yung political dynasty, pero meron kayong miyembro sa angkapatiran, yung isang kandidato for senator, si JC De Los Reyes, na miyembro ng Gordon political family. Would you oppose his running again if kung pumasa itong anti-dynasty na gusto niyong mangyari? Siya na po ang nagsabi na kung maipasa yung anti-dynasty law, ay siya na rin yung magpaparaya na hindi na siya tatakbo kung nando doon si Senator Gordon. Okay. So, meron kaming Miss Universe portion na lighter questions tungkol naman sa character and personality. Kailan ba kayo huling umiyak? Nung isang araw lang po, ako yung naiyak. Kasi pagka tinitignan ko po yung naging haba ng panahon ng aking pakikipaglaban para maging maayos ang ating lipunan. Para pong minsan napapagod na rin ako eh. 17 anyos po ako nung ako'y mag-umpisa. Maraming beses na ako muntik mapatay. Noon, ideolohiya ang aking pinaglalaban para sa ating mamamayan. Ngayon ay pananampalataya para sa ating mamamayan. Meron ka bang, ano bang katangian na pinakaayaw mo sa sarili? Ako po, minsan nagpa-procrastinate din ako. Yan ang may problema ako sa ganyan. Pero nababaka ko na naman siya. Okay. At kung may gusto kang baguhin at sa iyong nakaraan, ano naman yun? Marami akong nais baguhin. Kaya nga ako naririto, ito yung aking pamamaraan para pagbayaran yung ilan sa aking mga naging kasalanan. Sa kapwa ko at sa Diyos. Okay. Maraming salamat, Lito David ng Angkapatiran Party.